Nagulat ako sa mga nangyari sa buhay ko. A lot of people are asking me what it's like to be a mentalist. Welcome to my mind. Hello everyone and welcome back to the vlog. Once again, this is Justin Pinon, the Mental Assassin. And aside from reading minds on TV, on stage, and now online, companies also hire me to train them. So, corporate trainer din po ako and a specialty ko is sales and persuasion with good intention. And of course, nagko-conduct din po kami ng team building activities. And now, isa sa mga ginagawa ko ngayong ECQ period is nagbukas po ako ng Facebook group called Good Intentions with Justin Pinon kung saan nagla-live training ako every week doon. So, every month din, meron kaming theme. And the theme ngayong month is the Law of Attraction. Ano ba ang Law of Attraction? Diba? To give you an idea, ang Law of Attraction ay tinuro yan dito sa The Secret. Okay? Ngayon, isa yung ang Law of Attraction na tumulong sa akin para makamit yung mga dreams ko, para makuha yung mga gusto kong makuha. And in-apply ko to. So, nagsimula to nung mga 2008, binigay sa akin yung libro na to, binigalo sa akin yung libro na to ng friend ko. Now, after applying The Secret, or after applying the Law of Attraction, nagulat ako sa mga nangyari sa buhay ko. Just to give you an idea. After reading this, kakasimula ko pa lang nun sa pagiging mentalist. So, wala pa akong kakilala, wala pa akong connection, wala pa akong nagiging clients. So, I realized, gusto ko lumabas sa TV. Kasi kapag lumabas ako sa TV, magkakaroon ako ng maraming clients. Mapapansin ako ng mga tao. So, magkakaroon ako ng maraming trabaho. Ngayon, paano ko yung gagawin? Wala pa akong mga kakilala. So, in-apply ko yung The Secret. Ask, believe, and claim. So, I asked, sabi ko, I wanna be on TV. Okay? I want to be on TV. I want to be on ABS-CBN specifically. Yun talaga in-ask ko. Because you have to be specific. Then I believe. Naniwala ako. So, in-imagine ko talaga, visualize ko na nandun na ako, ini-interview ako. And I claimed it. Pagkatapos ko i-claim, kasi syempre kung naniwala ka, dapat i-claim mo na mangyayari talaga sa'yo. And I released it. Release ko na siya. Kasi kung na-claim mo na meron ka, kailangan ko pa siya. Release ko. After 2 weeks, sinama ako ng friend ko na si TJ Arcin sa isang production meeting. Hindi ko alam kung anong mangyayari noon. Actually, yung sinabi sa akin kung para saan yun. Nalaman ko para sa Rated K pala siya. Isa sa mga producers, tinanong ko anong ginagawa ko. Nag-demonstrate ako, nagulat ako. Kaming dalawa na pala ni TJ ang i-guest doon sa Rated K noong 2009. And after that, sunod-sunod na yung mga naging guesting ko. So, pasalamat din ako kay TJ kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makikilala doon. So, grabe, naging sunod-sunod. Kinukuha na ako ng mga talk shows, kinukuha na ako ng pinifeature na ako sa mga documentaries, hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong specials. And natawa ako sa mga nangyari after that. Okay, so minanifest ko lang siya. Ngayon, habang tinitrain ko sa mga live viewers ko, yung Law of Attraction, isa sa mga topic doon ay yung paggawa ng dream board or ng vision board. Na-realize ko, matagal-tagal na pala akong hindi nakakagawa ng vision board. Kasi ang huli kong gawa ng vision board is 2020. So sabi ko sa kanila, sige, assignment natin, sabay-sabay tayo gagawa ng vision board. At yun ang gagawin ko ngayon. Samahan ninyo ako gumawa ng 2020 vision board ko. Okay? Bago ko siya simulan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga naging vision board ko ngayon. Dalawa. Okay? Simulan natin nung 2009. Ayan. Diba? Pansin mo, marami yung na-X kasi bawat nakukuha ko, in-X ko siya. So, nung panahon na yan, gabi ang dami kong gusto. Gusto ko ng PlayStation 2, gusto ko ng PlayStation 3, gusto ko ng Nokia. So, yung music edition, nakuha ko siya nung nag-work pa ako. Laptop, iPad Nano, kotse. Diba? Isa sa pinaka-una ko naging kotse is yung Shark. Diba? And gusto ko na sarili kong PC. Gabi, nakakatawa, nakuha ko siya yung PSP. So, kung napansin nyo, may mga ilan akong hindi na-X kasi along the way, na-realize ko, hindi ko na pala siya gusto o hindi ko na pala siya kailangan. So, yan yung vision board ko noong 2009. Nung nakuha ko na siya lahat, noong 2012, gumawa ako ng bago. Gumawa ako ng bagong vision board. And, ito na siya. Yan.
mas naging mukhang extravagant, di ba? So, pansinin yung background, puro 1,000 pesos kasi syempre gusto ko yumaman talaga nung time na yon. And nag-update na yung gusto ko. Gusto ko na ng MacBook Pro, which is gamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Yung MacBook Pro na nakuha ko nung time na yon, hanggang ngayon gamit ko pa rin siya. And ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ang pangarap ko na kotse is Honda Civic FD in 2000. Nakuha ko siya. And ito na siya. Mansinin nyo. Grabe. And yung time na yun, gusto ko din ng sarili kong pad. Ay, condo muna. So, nag-realize ko, gusto ko muna maging independent. So, umalis muna ako sa family ko, kumuha ko ng sarili kong pad. So, nakuha ko siya. And yung nasa baba, nakita nyo, Darren Brown, mind reader, idol ko yan. Okay, idol ko yan ng mentalist. And gusto ko maging katulad niya. Nung nag-aral pa ako ng mentalism, habang tumatagal, marami ng tao na nagko-compare sa akin to him. So, grabe. So, parang ako daw yung Darren Brown of the Philippines. Another is, yung nakita nyo sa taas, yung parang theater. Noong time na yun, gusto ko magkaroon ng sarili kong theater show. And after a year, nangyari yung mentalismo on stage. Ginawa namin siya sa Semicon Theater. Pinakaunang theater show ko. And sobrang saya ko yung time na. So, halos lahat yan nakuha ko. DSLR, iPad, yung iMac, hindi ko na siya kinuha kasi may MacBook Pro na ako. iPhone, di ba? So, grabe. Nung time na yan, sobrang saya ko. Kasi, na-ex ko almost everything. Ngayon, after a long time, from 2012, ngayon, 2020 na, na-realize ko, wala pala akong nagawang updated na vision board. Kasi halos lahat lang na nasa vision board ng 2012 na yun, hawak ko pa rin siyang gamit. Or baka wala na masyadong gusto. So, na-realize ko, sige, gawa ko ng bagong vision board ko. Kaya, samanin niyo ako. Yung mga images na hanapin ko, sa ngayon, sa Google muna. Kasi hindi, yung iba kasi, yung ginagawa nila, napupulit sila sa magazines, sa newspapers. So, tayo ngayon, since hindi pa tayo pwede lumabas, sa Google muna. So, isa-isay natin yan. Simulan natin sa background. Kung napapansin ninyo, ito yung background image na ginamit ko. Kasi siguro nagbago na ako ng mindset. So gusto ko, pag tinitignan ko siya, relaxing. And of course, i-release ko lahat yan sa universe because our universe is infinite, di ba? So we have infinite possibilities. So kaya yan yung kinuha ko na background. Ito yung tinitignan ko yan, nag-relax ako. So syempre, ang pinakaunang item na linagay ko ay yan. Infinite sources of income yung ibig sabihin yan sa akin. Kasi, bakit? Siyempre, gusto ko masustain yung family ko, gusto ko matulungan yung mga kamag-anak ko, gusto ko din matulungan yung mga ibang tao, di ba? So, remember that if your intention is beyond making money, money will follow. So, ibig sabihin, mas mag-work yung law of attraction or the secret kapag ang intention mo ay para sa ibang tao. So, para saan ba itong limpak-limpak na salapi na yan? Hindi lang yan para sa akin. Para rin yan sa ibang tao. Next is itong dalawa. Yan, may kinalaman yan sa career ko. Kung napapansin ninyo, ito, merong stage. Yan yung stage setup na gagawin namin sa susunod ko na theater show called Gatha. So, abangan po ninyo yun. Excited ako doon. So, pure Tagalog yan na may Filipino pride. So, abangan po nila yung kanta. Next is, itong mentalismo na yan, lumabas yan sa GMA7. Kaya ako linagay yan dyan dahil gusto ko ulit magkaroon ng sarili kong TV special in the future. Next is, of course, ito yung pinaka-pangarap ko ngayon ay kaya ako kinakareer ang pag-YouTube kasi gusto ko magkaroon ng 1 million subscribers para naman ma-send ko yung message ko sa mas maraming tao. Ayun, para makapagbigay ako ng value sa mas maraming tao at ma-entertain sila. Kaya gusto ko magkaroon ng 1 million subscribers. Kaya yan yung nasa gitna. Next is ito, dalawa. Diba? Mostly, yan ang gusto natin magkaroon pero mas engrande na siya. So gusto ko magkaroon ng SUV. Kaya Toyota Fortuner na black yung nilagay ko dyan kasi yan yung gusto kong color, yan yung gusto kong model. And kung napapansin ninyo, hindi nakalagay dyan Ferrari or Lamborghini. Ang linagay ko, Toyota Fortuner. Bakit? Kasi sinusunod ko pa rin yung SMART goals. Ano ba yung SMART goals? S is specific. Okay? So kung napapansin ninyo, yung mga nakalagay dyan is specific talaga na gusto ko. M is
measurable. So sa skills and resources na meron ka ngayon, kaya mo ba siyang makuha? Diba? A is attainable. R is realistic. Makatotohanan ba siya? Kaya mo ba siyang talagang kunin, di ba? So sa panahon ngayon, sa kung anong meron akong resources, hindi pa realistic yung magkaroon ako ng Lamborghini or Ferrari. Pero hindi ko kayo pinipigilan. Kung gusto niyo magkaroon ng Ferrari or Lamborghini talaga, go for it. Ilagay niyo yun sa dream board niyo, di ba? Pero ako lang naman, preference ko lang to na magkaroon ako ng smart goals. R is realistic. T is time-bounded. So meron akong linaan na oras at panahon para makuha ko itong mga to. So, I think, ilalaan ko sa sarili ko dito is 2 to 3 years para makuha ko itong mga to. Okay? Next is, of course, gusto ko magkaroon ng sarili naming malaking bahay. Okay? Para naman legacy ko na ito para sa pamilya namin. Next is, we want to travel the world. Of course, experience yan. Gusto namin makita yung mga magagandang sites sa mundo natin, sa iba't ibang mga countries. Of course, next is gusto namin magkaroon naman ng baby. So, healthy baby. Yan yung pinaka magandang image na nag-resonate sa akin. So, kasi hindi naman ako pwede maglagay ng totoong baby na image, di ba? Kasi hindi naman yung anak namin. So, hindi siya realistic. Next, yan. Kung napansin nyo, naglagay ako ng cellphone kasi lumang-luma na talaga yung phone ko. Gusto ko naman ng bagong phone, which is ito. Yan, black na iPhone 11 Max. And of course, since kinakareer ko na ang pag-vlog, gusto ko rin naman ng vlogging equipment. So, gusto ko in the future, bibili tayo niyan para mas maganda yung quality na maihatid ko sa inyo. Kaya naman, bibili rin ako ng GoPro Hero. And isa sa mga dreams ko talaga and goals is yung maging #1 mentalist in Asia. Na kapag kahit saan ka sa mundo, kahit saan ka sa Asia, pag sinabing mentalist or mind reader, pangalan ko yung unang papasok sa isip nila. And since speaker ako, I've been speaking for 10 years now, gusto ko rin maging most in-demand trainer or speaker in the Philippines. And thankful din ako sa mga clients ko na hindi nagsasawang i-hire ako sa company nila. And in the future, gusto rin namin magtayo ng wife ko ng animal shelter since we are both animal lovers and ako nagsimula akong ma-in-love sa animals so nagkaroon ako ng sarili kong pet which is si Crunchy. So, isa yan sa mga dreams namin. And kung napapansin niyo, may linagay ako na office yan. So, that symbolizes our empire. Gusto namin lumaki yung company namin which is Skill Builders. Kasi yun ang magiging legacy ko. Kaya nilagay ko rin yan, yung star, Hollywood star. Kasi gusto ko mag-imprint ng legacy ko sa mundong ito. Kaya ako ginagawa itong mga to. Kaya ako nag-entertain. Kaya ako nag-train. And isa sa mga pangarap ko talaga, ever since yan, is maging guest ni Jimmy Fallon at ni Ellen DeGeneres. Medyo suntok sa buwan siya, pero I believe na in the future mangyayari yan. Diba? Sana samahan niyo ako and sana supportahan niyo ako sa date na yan. And of course, last but not the least, nilagay ko yung pangalan ng company namin sa training which is Skill Builders kasi gusto ko pa i-grow yan. Gusto ko pa siya maging mas matatag na kumpanya at para lalo maka-share ng mga kaalaman namin sa mga companies. So, yan. Diyan na nagtatapos ang aking dream board, vision board, and na-realize ko habang naghahanap ako ng mga ilalagay ko dyan, parang mas kumonte yung mga material things, no? Mas kumonte siya. Kasi siguro nag-grow na ako, siguro nag-iba na yung mindset ko. And yung mga material things na nakikita nyo dyan, yan yung mga kailangan ko lang talaga. Di ba? Kailangan ko ng SUV para sa family. Kailangan ko ng magandang phone para makapag-work din. Kaya kailangan ko ng mas magandang laptop, yung bagong MacBook Pro, di ba? Para makapaggawa ko ng webinars or ng vlogs na mas maganda yung quality and mas mabilis. So, yes, na-realize ko yung mga gamit na nandyan, yun lang yung mga kailangan ko talaga at wala na yung mga unnecessary things. Mas nagre-revolve siya sa gusto kong mangyari in the future or gusto kong magkaroon in the future. So with that, I would like to thank you all for accompanying me in building or making my new vision board. And kung
kung meron man akong makuha dyan in the near future, babalitaan ko kayong lahat. Salamat sa pagsama sa akin. Sana meron kayong natutunan. Sana na-inspire ko kayo na gumawa ng sarili ninyong dream board, and ipapaprint ko to. Sa ngayon, gagawin ko muna siyang desktop wallpaper para lagi ko nakikita. Pero papaprint ko yan, papaframe ko, ilalagay ko yan dito sa bahay namin para makita ko everyday, para alam ko kung ano yung gusto kong maabot, para ma-remind ako kung para saan ko ginagawa yung ginagawa ko. And with that, I would like to thank you all for accompanying me. Please subscribe to my YouTube channel, share the video, spread the word, and thank you again for being here. Once again, this is Justin Pino, the Mental Assassin. See you on the next vlog.